Sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial, napag-uusapan ang isyu kung maaari pa rin bang makatakbo sa halalan ang isang opisyal ng pamahalaan na na-impeach at nahatulang guilty ng Senate bilang impeachment court. Kaugnay nito, tumanggi muna ang Commission on Elections o COMELEC na sagutin ang bagay na ito. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tali ang kanilang kamay para magkomentaryo rito. Aniya sa bandang huli, kung sakaling may ganitong kaso na lilitaw sa hinaharap, tungkulin ng COMELEC na maglabas ng desisyon hinggil dito. Dumako tayo doon, kung dadako man, ay magiging issue sa COMELEC. At siyempre, didesisyonan po namin yung bagay na yan. As to whether yan ay kalakip, kaakibat, kakabit. Kaya naman ayaw pangunahan ng komisyon ang bagay na ito. Ayon kay Chairman Garcia, masyado pang maaga upang talakayin ang ganitong usapin. Again, at this point, masyado pong presumptuous at hindi tamang pag-usapan muna kung yung issue ng disqualification ng isang kandidato. Tumanggi rin ang COMELEC na magbanggit ng sinumang personalidad hinggil dito. Ang malinaw anya sa ilalim ng batas, hanggat walang pinal na desisyon ang conviction ng isang individual sa kasong kriminal ay maaari pa rin itong kumandidato sa eleksyon. Hanggat walang conviction na guilty ang isang tao at ito'y naging final, executory at hindi na pwedeng iapila sa kahit na kanino, yan po ang kataong yan ay pwedeng makatakbo. Samantala, bukas ang komisyon sa panukala ng Office of the Ombudsman na higpitan ang requirements sa Certificate of Candidacy o COC. Ayon sa Ombudsman, dapat manunumpa ang isang kakandidato na walang conflict of interest sa kanyang pagtakbo. Sabi ng COMELEC, magandang panukala ito at handa silang pag-aralan upang mabigyan sila ng gabay para sa mas maayos na pagdaraos ng eleksyon sa bansa. Para po mas mapaayos natin ang eleksyon na darating, lalo na yung malaking national local election ng 2028. So again, open po kami at initially wala po kami nakikitang mali o ilegalidad doon sa naturang panukala. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon.